From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. This afternoon, I would like to preach about the subject of repentance. Everybody says repentance. Ang lahat ay magsabing pagsisisi. Mga kapatid, sinabi rito sa Acts 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayoy ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ipinag-utos ng Diyos ngayon na ang pagsisisi ay kailangang gawin ng tao sa lahat ng mga dako. Sabi niya, yung mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Ano yung mga panahon ng kahangalang yun? Kung titingnan natin, magpapasimula dito sa Acts 17:23, makikita natin na ang bantugang apostol na si San Pablo ay naglalakad sa panahon ng kaniyang ministry at natagpuan niya, mga kapatid, sa isang dako ng Gresya ang mga tao, o sa Athens ang mga tao na nagsasamba at hindi nila alam ang kanilang sinasamba. Dito sinabi ni Paul, mga kapatid, tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sabi ni Paul, pakinggan nating mabuti ito, mga kapatid. Sinabi niya, napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat, sabi ni Paul, sa aking pagdaraan at sa pagmamasid sa mga bagay ng inyong sinasamba, ay nakakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. To an unknown God. Yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko, sabi ni San Pablo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y
nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at sa lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa at itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya'y tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi mararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o kaya pilak o bato o inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Nagsasamba sila sa Atenas at ang akala nila ang Diyos na kanilang sinasamba ay maaari nilang hawakan. Ang Diyos na kanilang sinasamba, akala nila ay maaring paglingkuran sa kamay ng tao. Kaya gumagawa sila ng mga dambana pagkatapos sinasamba ang Diyos doon. Napadaan si Pablo. Sabi niya, itong Diyos na hindi ninyo kilala, ito ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. At sinabi ni Paul sa kanila na ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng bagay na ito na ating nakikita. Siyang gumawa sa mga bansa na tahanan ng mga tao. At sinabi niya, ang Diyos na ito ay hindi katulad ng ginto. Hindi siya katulad ng pilak. Hindi siya katulad ng bato o inukit ng kabihasnan. Inukit na larawan ng katalinuhan ng tao. Sabi ni Pablo, sabi niya, yung mga panahon ng kahangalang yun, ay pinalipas na ng Diyos. Pinalipas na niya yon. Kinalimutan na niya yon. Pinatawad na kayo doon. Ngunit ngayon sinasabi niya, ipinag-uutos ng Diyos sa mga tao na ngayon ang lahat ay dapat mangagsisi at magbalik loob sa Kanya. Hallelujah! Kaya ang Diyos ay mabait. Ano man ang ating kasalanan na ginagawa sa mga nakalipas nating panahon o mga kahangalan na ating ginagawa sa pagsamba sa Kanya, pinatatawad ng ating butihing Diyos yun. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya na ang mga tao sa lahat ng dako ay kailangang magsisi. Kaya mahalaga mga kapatid ang pagsisisi. Anong sinabi ng Panginoon dito sa Luke chapter 15 verse 7? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito sa Luke 15:7. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatatwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na taong matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Doon sa langit, sabi ng Panginoon, ay may tatatwa o kaya magsasaya ang lahat ng mga anghel sa isang kaluluwa na nagsisisi kaysa 99 na mga taong hindi na nangangailangan ng pagsisisi. Akala ninyo pagkang tao ay nagsisisi, siya ay nagbabalik loob sa Diyos. Siya ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Kaya ang Diyos ay gumawa ng pamamaraan ng kaligtasan at hindi tayo maaaring maligtas kung hindi tayo magsisisi ng ating kasalanan. Now, under the Old Testament order of law and sacrifices, the people confessed their sin. They offered a sacrifice, and then they returned to repeat
the sin that they have confessed. That is under the Old Testament order of law. Gospel repentance is turning from sin and turning to God. Ang ating pagsisisi ngayon, hindi katulad sa Old Testament, na ang mga tao lalapit sa Diyos, magdadala ng alay, magkukumpisal ng kanyang mga kasalanan, pagkatapos ilalagay ang alay sa altar o sa dambana, pagkatapos babalik siya at gagawin na naman yung kasalanan na kanyang ginagawa. Sa ating panahon ngayon, ng Panginoon at ng magandang balita, ang pagsisisi ay ang paglisan sa kasalanan. Aalis tayo sa kasalanan, lilisan tayo sa kasalanan, at tayo ay lalakad papunta sa Diyos. Iiwanan natin ang kasalanan at lalakad tayo papunta sa Diyos. In Acts chapter 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord. Ang pagsisisi ay gagawin natin hindi sa harap ng isang tao. Hindi natin gagawin ang pagsisisi sa harap ng isang tao lamang. Ang pagsisisi ayon sa Acts chapter 20 verse 21 ay gawin natin sa harap ng Diyos. Sapagkat sa Diyos tayo nagkasala. Marahil merong mga pagsisising gagawin mo sa iyong kapwa-tao sapagkat nagkasala ka ng laban sa kapwa-tao mo. Doon ka magsisisi sa kanyang harapan. Ngunit ang pagsisising sinabi ko ay pagsisisi sa kaligtasan. Gagawin mo ang pagsisisi sa kaligtasan sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang tanging makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Hindi ka maliligtas ng iyong kapwa-tao, hindi ka maliligtas ng iyong relihiyon, hindi ka maliligtas ng iyong denominasyon, hindi ka maliligtas ng mga magulang mo. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang pagsisisi ay kailangang gawin sa Kanya at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, the Bible calls repentance unto life. Pagsisisi para sa buhay. Because the new mind is not merely to depart from evil, but to obtain the life that is found in Christ. It is called repentance unto life because it is not only departing from evil, but it is obtaining the life that is found in the Lord Jesus Christ. Kaya tinawag na pagsisisi sa buhay, sapagkat ang ating isip ay hindi lamang lilisan sa kasalanan, hindi lang yun ang gagawin mo. Paglisan mo sa kasalanan, hindi lang yun ang gagawin mo. Lalakad kang patungo sa Diyos. At pagka nakaharap mo ng Diyos, bibigyan ka na ng Diyos ng bagong buhay at ikaw naman ay tatanggap ng bagong buhay na yon sa kanyang harapan at magkakaroon ka ng bagong buhay na walang hanggan. Now in Acts chapter 11 verse 18, the Bible says, "Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life." Noong unang mga Gentiles, walang pakialam sa kaligtasan. Walang pakialam ang mga Gentiles sa kaligtasan. Sino ang mga hentil? Tayo na mga hindi Hudyo ay hentil ang tawag sa atin. Wala tayong kinalaman sa kaligtasan. Ngunit nagpapasalamat tayo sapagkat sa pagtalikod ng mga Hudyo sa Panginoon, ang Panginoon ay humarap sa atin at tinawag tayong bayan na hindi niya bayan at tinawag niya tayong pinili na hindi niya pinili at ibinigay din sa atin ang pagsisisi upang maging sangkatauhan niya, upang maging bayan niya. Kaya ngayon, ang mga Gentiles na walang iba kundi kayo at ako, ay mayroon ng karapatang lumapit sa Kanya sa pagsisisi at tawagin siyang Ama sa langit sapagkat ibinigay na nga ang pagkakataong ito sa atin. Huwag ninyong kalilimutan pagka lumalapit kayo sa Diyos
Ang pagkakataon ng pagsisisi ay kanyang ibinigay sapagkat yan ay oportunidad hindi na lamang sa mga Hudyo. Yan ay oportunidad na rin para sa atin. It is not only called repentance unto life, but it is also called repentance unto salvation. It is repentance unto salvation as that is its object. We repent because we want to be saved. That is the object of our repentance. Ang talagang pakay ng ating pagsisisi ay walang iba kundi yung ating kaligtasan. Kaya tayo nagsisisi upang tayo ay maligtas. Sino ang ibig maligtas dito, mga kapatid? Tayong lahat ibig maligtas. Hindi pala tayo maliligtas kung hindi tayo managsisisi ng ating kasalanan. Ang pagsisisi ay ang isa sa pinakamahalagang ingredient ng ating pananampalataya. Ano ang gagawin ng pagsisisi sa atin? Babaguhin tayo ng pagsisisi. Sapagkat ang pagsisisi ay ang paglisan sa masama at ang pagtanggap ng mabuting buhay o ng isang buhay na bago sa Panginoon, kaya may pagbabago. Makikita mo yung may mga buhay na walang hanggan na nagsisi, may pagbabago sa kanilang buhay. Ang tunay na Kristyanismo ay may pagbabago. Ang tunay na Kristyanismo ay sumusunod sa Panginoon na may pagsisisi at ang resulta ng pagsisisi ay ang pagbabago. Kaya ang Kristyanismong walang pagbabago ay Kristyanismong walang pagsisisiyan. Pagka walang pagsisisi, hindi layunin ang kaligtasan. Tayo ay nangagsisisi dahil gusto tayong maligtas. 2 Corinthians chapter 7 verse 10, the Bible says, "For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of." Anong sinasabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10? Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ganito ang sinasabi. Pakinggan nating mabuti. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. That is what we meant by godly sorrow. Godly sorrow, yung lalapit ka sa Diyos, iiyak ka at pinagsisisihan mo yung kasalanan mo, yan ay papunta sa kaligtasan. Yun namang makasanlibot ang sorrow, yun namang makasanlibot ang kalumbayan, mga kapatid, yun ay ang sorrow na papunta sa kapahamakan. Halimbawa, namatay na yung mahal mo sa buhay, nalulumbay ka, tinitingnan mo, mga kapatid, ang pagkalumbay na yon ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ngunit pagka ikaw ay lumalapit sa altar, nalulumbay ka, nalulungkot ka sa ginawa mong kasalanan at nagsisikat, sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako, hindi ko na gagawing muli yun, tatalikuran ko ng masamang gawa ko at haharap na ako sa inyo pagtanggap ng isang mabuting buhay, buhay na bago. Yon ang kalulumbay na makapagliligtas, sapagkat yun ay may kinalaman sa pagsisisi. Hallelujah! Now this is a sorrow that is not to be repented of. As it is not to be repented of again, it means that one is not to return again to that sin. It infers a change of attitude towards sin, not going back to iniquity. Ang tunay na pagsisisi, hindi na babalik na muli sa kanyang kasalanang pinagsisihan. Hindi to karga-diskarga, mga kapatid. Noong tayo ay hindi pa natin alam ang Panginoon, tayo ay magsisisi, kukumpisal natin yung kasalanan natin para tayong nasa Old Testament. Paglabas natin sa sambahan, magaang na naman ang konsensya natin, sapagkat sabi natin, pinatawad tayo. At paglabas natin, ikakarga na naman natin yung kasalanang ating diniskarga. Yun ang karga-diskarga.
Pagpasok natin sa simbahan, ididiskarga natin, Lord, patawarin mo ako. O kaya ikukumpisal natin. Paglabas natin, magang ng ating katawan, ang ating konsensya, babalikan na naman natin ang ating kasalanang ginawa. Karga, diskarga. Ang tunay na pagsisisi ay hindi karga, diskarga. Ito ay puro diskarga. Hallelujah! Diniskarga mo ang kasalanan mo, hindi mo nakakargahing muli, idiniskarga mo na yon. Ang ikakarga mo ngayon ay ang bagong buhay na. Ang bagong buhay ay magaang. Lahat kayong nagbago sa inyong mga buhay ay magsabing, Praise the Lord! Masarap bang mamuhay sa kaligtasan na tangan ang bagong buhay na ibinigay ng ating Panginoon? Noon ang lalaki ng kunot ng mukha ninyo, kunot ng noon ninyo, sapagkat ang kasalanan ay mabigat. Kaya ang sabi ng Panginoon, Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya, lahat na napapagalat na bibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo ay aking papagpapahingahin. Nagpahinga na tayo sa pagkarga ng kasalanan. Dahilan sa tayo ay nangagsisi na nga sa mga kasalanan yan, diniskarga na natin. Hindi na natin kinakargang muli. Iyon ay pinako na kasama ng Panginoon sa krus at ang ating daladala ngayon ay ang bagong buhay kasama ng ating Panginoon. Now, there are people who wants to ask about the definition of repentance. The Bible is full of explanation about the definition of repentance. Repentance, according to somebody or someone, is shedding tears of remembering the sorrows or remembering the sins that we have done in the past, and then we shed some tears. I don't think that's the right definition of repentance. Repentance is not merely sorrow for sin. There are many who weep over sin, but without repentance immediately return to the same sin. Pero maraming mga tao, mga kapatid, nalulungkot sila kung gumagawa ng kasalanan. Umiiyak pa nga yung iba pagka gumagawa ng kasalanan. Ngunit hindi naman nagsisisi, kaya binabalikan din nila yung mga kasalanang ginagawa nila. Kaya yung mga luha lang, godly sorrow lang, o yung mga magkalumbayan lang dahil sa ginawa mong kasalanan, tutulo yung luha mo, ngunit hindi ka naman nagsisisi, siguradong babalikan mo na naman yon. Crocodile tears lang ang tawag sa mga luha mo. Walang kinalaman yon sa kaligtasan. Mga luha lang yon ng buhaya. Praise God! Ang tunay na pagsisisi ay umaalis sa kasalanan. Doing penance is not repentance. Punta kayo doon sa San Fernando, Pampanga, doon sa bayan ko. Punta kayo doon, marami kayong makikitang mga tao doon. Mga kapatid, they are doing penance. Anong ginagawa nila? Tinatakpan yung ulo nila, yung mga mata nila. Pagkatapos, sinuhubaran yung kalahati ng kanilang katawan. At pagkatapos, kukuha ng blade o kaya mga matutulis na biyak na bote o botelya. Pagkatapos, yung katawan nila, yung likod nila, hihiwain yun, mga kapatid, hanggang aagos yung dugo. Kukuha sila ng kadena ng aso, gagawing isa yung 12 kadena ng aso, pagkatapos papaluin yung likod nila at lalakad sa daan. Yung iba naman nagpapasan ng krus, yung iba naman nagpapapako sa krus. They thought that that is repentance. Penance is not repentance. For it gives the sinner some merit to earn in order to gain salvation and often hinders true repentance. Hindi po natin maaaring bilhin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng mga sakripisyong ating ginagawa. Kaya nahahadlangan ang tunay na pagsisisi
Kasi akala ng iba, ako'y makasalanan, I will do penance, ako'y magpapapako sa krus. You don't have to do that. True repentance is not penance or doing sacrificial work. That is not true repentance. Repentance is an act of the soul, an act of the mind in coming to God, recognizing what He has done once and for all, and accepting the offer of God. Once you repented, you said you decided to take away your sin, or you decided to get away from sin, and then turn away from sin, and then face God, and then receive and accept the new life that God is offering you. That is repentance. Pero yung sacrifices, hindi to repentance. Yung penance, hindi to pagsisisi, sapagkat akala mo mabibili mo sa pamamagitan ng yung sacrifices ang pagsisisi o kaligtasan ng Panginoon. So that is not repentance. Judas Iscariot and Esau showed sorrow for sin, but they did not repent. Tingnan ninyo si Judas Iscariote. Umiyak siya, no? Kasi pinagkanulo niya ang Panginoon. Nalumbay siya. Umiyak siya. Sabi niya, bakit ko pinagbili ang dugong walang kasalanan? Pero hindi siya nagsisi. Kaya siya nagpatiwakal, mga kapatid. Nagbigtis siya. Nagpakamatay siya. Si Esau, nang ipagbili niya ang kanyang birthright, sinabi ng banal na kasulatan, he sold it with many tears, but he did not repent. Umiyak nang umiyak siya. Hindi siya nagrepent, hindi siya nagsisi, kaya hindi niya natagpuan. Kaya yung pag-iyak lamang, hindi pagsisisi pa yon. Ang pagsisisi ay isang gawa ng ating espiritu ng pagtalikod at haharap sa Diyos, tatanggapin ang bagong buhay. Hallelujah. Hebrews 12:17 says, Esau found no place of repentance, although he sought it carefully with tears. It's only remorse. Judas has remorse. Esau has remorse. And remorse and tears often accompany repentance, but they are not repentance in themselves. Kung minsan, umiyak tayo, may remorse tayo, hanggang sa tayo magsisisi. Ngunit kung hanggang remorse lang, ay hindi pagsisisi yan. Repentance is a twofold act. Dalawang bagay ang ginagawa mo pagka nagsisisi ka, kapatid. Tumatalikod ka sa iyong kasalanan, number 1. At number 2, humaharap ka sa Diyos upang tanggapin ang bagong buhay. Noon narito ang Diyos, nariyan si Satanas, nakaharap ka kay Satanas at pinaglilingkuran mo siya. Ginagawa mo ang kasalanan na ipinagagawa ni Satanas sa iyo. Pagka nagsisi ka, tinalikuran mo si Satanas at ang kasalanan, at humarap ka sa Diyos upang siya naman ang paglingkuran at tanggapin ang bagong buhay na kanyang inaalay. Kaya ang pagsisisi ay dalawang bagay. Pagtalikod sa kasalanan, paglisan sa kasalanan, at pagharap sa Diyos upang tanggapin ang bagong buhay. Turning from sin without turning to God is reformation without regeneration. Yun namang tatalikod tayo nga sa kasalanan, tatalikuran natin ang kasalanan, hindi naman tayo pupunta sa Diyos, ayun tinatawag na reformation lang, hindi regeneration. Nagbabago tayo ng buhay, hindi naman nagbabago yung kaluluwa natin. Amen? Napakaraming nagre-reform, lalo na kung January na. January, I will turn a new leaf. Reformation, turning from sin without turning to God is called reformation. Reformation is turning a new leaf. Magbabago na ako. Hindi naman siya nagsisising pumunta sa Diyos. Yun ang tinatawag na reformation. Regeneration is having a new leaf. Ang regeneration, yung pagbabago, tumalikod ka sa kasalanan, humarap ka sa Diyos, tinanggap mo ang bagong buhay na ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na pagsisisi. Ngunit tumalikod ka sa kasalanan mo, hindi ka naman pumunta sa Diyos, yun mga kapatid ay tinatawag na reformation lang, pagbabagong pansarili
Reformation. Ngayon, January, meron akong New Year's resolution. Hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom, hindi ko nabubugbugin yung asawa ko araw-araw, minsan na lang sa isang linggo. I will reform my life! Well, you belong to a reformatory. You belong to a reformatory or a reformation house. Reforming yourself does not mean you have repented to salvation. Repentance towards salvation is turning away from sin and then facing God and accepting what He has done on the cross of Calvary and then accepting a new life that God has given to you. That means faith in God. That means obedience to the words of God. That means, Lord, from now on, I will follow what you have said, what you have commanded, Lord. I will obey and I will follow. Kaya meron ka ng bagong buhay pagka yan ay ginawa mo. Anong sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9? How you turn to God from idols to serve the living and true God. Sinasabi rito kung paano kayong umalis sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang tunay at buhay na Diyos. Acts 26 verse 18, we were turned from the power of Satan unto the power of God. Tumalikod tayo sa kapangyarihan ni Satanas at ngayon ay nasa kapangyarihan na tayo ng Diyos. Nasa kapangyarihan tayo ni Satanas noon, hindi tayo makahulagpos. Kung ano ang inuutos ni Satanas sa atin, yon ang ating ginagawa. Anong iniutos ni Satanas sa atin noon basta araw ng linggo? Magsabong ka. Anong iniutos ni Satanas? Pumunta kayo sa beach, maraming inuman doon. Pumunta kayo sa mga disco houses. Yun ang ginagawa natin basta araw ng linggo, hinihintay natin maghahappy-happy tayo. Nasa kapangyarihan tayo ni Satanas. Nang tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan, tinalikuran natin si Satanas at humarap tayo sa kapangyarihan ng buhay na Diyos. Anong iniutos ng Panginoon sa atin sa araw ng linggo? Sabi niya, anak, 6 na araw ang binigay ko sa iyo, ngunit ang pang-7 araw ay araw ng kapahingahan. Sambahin mo ako sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo ay naririto sa bahay-sambahan ng dahil sa utos ng Panginoong yan. Nagpapasalamat ba kayo sapagkat kayo ay nasa kapangyarihan na ng Diyos ng dahil sa pagsisisi? Nang dahil sa pagsisisi, tayo ay nagbago. Nang dahil sa pagsisisi, mga kapatid, tumalikod tayo sa kasalanan. Nang dahil sa pagsisisi, lumalakad tayo sa isang maganda, bago, at makapangyarihang buhay Kristiyano. Ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Anong sinasabi ng Acts chapter 11 verse 18? Kung babasahin mga kapatid ang Acts chapter 11 verse 18. At nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nagsitahimik sila at nilwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Ang pagsisisi ay hindi gawa-gawa lamang ng tao. Ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Everybody says repentance is a gift from God. Kailangan hingin mo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong magsisising tunay. Sapagkat pagka hindi pa pinayagan ng Diyos at ipinagkaloob sa iyo ang pagsisisi para sa ikaliligtas, hindi mo magagawang sarili mo lang. Kailangan yan ay hingin mula sa Diyos. Kaya ang mga Gentiles binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at ito ay na-recognize ni Apostol Pedro at nakita niya na pati na ang mga hentil ay kasama na ngayon sa kaligtasan. 2 Timothy chapter 2 verse 25, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, the Bible says, kung halimbawa ibibigay ng Diyos sa kanila ang pagsisisi upang maalaman nila ang
ang katotohanan. Dito makikita ninyo na yung pagsisisi, ibinibigay ng Diyos yun. Yun, mga kapatid, ay isang kaloob. Kaya paglapit mo lang sa Kanya, hindi mo kagad-agad masasabing ng dahilan sa aking kapangyarihan ako'y nagsisisi. Ang pagsisisi pala ay tunay na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Nung hindi pa tayo nagsisisi na tunay, kala natin Kristiyano na tayo. Pagkaaraw ng linggo, nagsasamba tayo, naroroon tayo sa labas ng simbahan. Amen. Nagsasamba tayo pero naroroon sa labas ng simbahan, namamasyal, praise God. Kung minsan nasa tabi mga kapatid, sulok, nagsisigarilyo. Ang lahat diyan nagsasamba. Ikaw naman naroroon, namamasyal sa labas ng simbahan. Yun ay isang kristyanong pamumuhay na akala natin ay tunay. Ngunit nang tayo nagsisi na, ang tunay palang pagsisisi ay tunay rin na pagsamba sa Diyos. Kaya ngayon sa ating pagsamba, hanggang hindi natatapos yung service, hindi tayo lumalabas. Hanggang hindi natatapos yung closing prayer, hindi tayo lumalabas. Sapagkat tayo ay tunay na ngang nagsasamba ng dahil sa tunay na pagsisising ibinigay ng Diyos sa atin. Now, repentance is a privilege granted to us by our God, by our Father in heaven. Pribilehyo na ibinigay sa atin. Kaya kayong lahat dito na nagsisisi ng tunay, praise God, yan ay kaloob ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, maraming nagpapabautismo na hindi nagsisisi. Amen? Maraming nagpapabautismo sa tubig na hindi nagsisisi. Kaya walang pagbabago ang buhay nila. Paglabas niya sa tubig, pagpunta niya sa tubig, siya ay tuyong makasalanan. Paglabas niya sa tubig, siya ay basang makasalanan. Walang pagsisisi. Kaya hindi naman nananatili ang buhay niya sapagkat kung hindi ka nagsisi, hindi mo matatanggap yung buhay na walang hanggan. Mahalaga yung pagsisisi, kapatid. Ang pagsisisi ay desisyon ng iyong puso na mula ngayon, Panginoon, maglilingkod po ako sa inyo, susundin ko ang inyong kalooban. Yan ang tunay na pagsisisi. Hallelujah, hallelujah. As people hear the message of the gospel, the Holy Spirit convicts them of their sin. And a great desire to repent comes over the individual as a result. That's why it is a gift from God. As you sit down and listen to the preaching of the Word of God, the Holy Spirit convicts you. The power of the Spirit comes into your heart and then gives you that spirit to repent, gives you that urge to repent, the great desire to repent. And then that comes over you as an individual. And then this great desire will let you come to the presence of God and repent of your sins. Yan ay kaloob ng Diyos. Jonah preached repentance to Nineveh. They believed the message and then they turned to God. Pero ninyo, ang propetang ito nangaral ng pagsisisi sa buong Nineveh. At sila ay nagsisimula sa kanilang pinakapangulo hanggang sa kanilang pinakatapusang individual na citizen. Silang lahat ay nagsisi. Binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ito sa kanila. Anong sabi ng Romans chapter 2 verse 4? Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Yung kabutihan ng Diyos sa iyo ay upang akayin ka sa pagsisisi. Ang Diyos ay hindi lamang nagkakaloob ng pribilehyo sa pagsisisi, nag-aakay din ng Diyos upang ikaw ay magsisi. Sino rito ang nakadama na ng kabutihan ng Panginoon? Pastor, dapat po ako ay namatay na. 3 beses na akong nadisgrasya. Dapat namatay na ako. Ngunit nabuhay pa rin ako. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay mabuti sa iyo upang akayin ka sa pagsisisi. Bakit kung pinabayaan kang mamatay, mga kapatid, anong mangyayari sa iyo? Hindi ka na makapagsisisi. Hindi ka na makapagsisisi pagkatapos ng iyong kamatayan. Sapagkat wala namang purgatorio, wala namang limbo.
Hindi ka na makapagsisisi doon o hindi na pwedeng manalangin pa yung mga kaibigan mo rito, mga kamag-anak mo pagkatapos ikaw ay lilipad mulang purgatorio papuntang langit. Wala namang ganun, tradisyon yun. Ang katotohanan ay pagka namatay ka, yun na ang destinasyon mong pupuntahan, yun ang final destination mo. Kaya hanggang ngayon ay buhay ka sapagkat mahal ka ng Diyos at ikaw ay binuhay upang isang araw makapakinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos at magsisi ng iyong kasalanan upang maligtas ang iyong kaluluwa. Praise God, praise God. Anong sabi ng Revelation 3:19? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Ang lahat ng minamahal ng Panginoon ay kanyang sinasaway at kanyang pinapalo. Kaya ang sabi niya, magmainit ka at magsisi. God often used chastisements or rebukes to cause us to repent of our sins. Dahil mahal tayo ng Diyos, maraming beses ang Diyos ay pinapalo tayo o chastise tayo. Pagkatapos mga kapatid ay binibigyan tayo ng mga kapighatian upang tayo ay mangagsisi ng ating mga kasalanan. Meron bang nangyayaring disappointment na malaki sa buhay mo? Meron bang nangyayaring heart-rending circumstance in your life that happened just a while ago and it seems to break your heart in two? God is chastising you because He said, as many as I love, I rebuke. He chastises as many as He loved. What is the purpose of God? For you to repent of your sins, turn away from sins, and then face God and accept His offer of life. Hallelujah! Biro ninyo mga kapatid, ano? Kung walang pagsisisi, walang pagbabago. Kung walang pagbabago, ay walang buhay na walang hanggan. Ano ang mangyayari pagka ang isang tao ay nagsisisi? Ano ang resulta ng pagsisisi? Hindi lamang ninyo nakikita kung anong nangyayari. Sabi nung binasa natin kanina sa Luke chapter 15, 7 and 10. Uulitin natin muli yung binasa natin sa Luke chapter 15, verse 7. Ganito mga kapatid, ang nangyayari pagka ang isang kaluluwa ay nagsisisi. Sinasabi ko sa inyo na gayon din mga kakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Anong verse 10? Gayon din naman sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Pagka pala lumapit ka sa Diyos, nagsisi ka ng kasalanan mo, mayroong katuwaan sa langit. There is joy in heaven for one sinner that repented. Pero di lang niyo kikita yan. Pero sa langit, sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 15:7 and verse 10, sa isa lang kaluluwa, sa isa lang kaluluwa, mayroong katuwaan sa harap ng Diyos at ng kanyang mga anghel sa langit. All heaven is made glad. Jesus said, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Pero yan, laki-laki ng langit mga kapatid. Ilang million miles ang boundary ng langit. Puro mga anghel yun. Pagka isang kaluluwa ang nagsisi, isang halimbawa dito sa Davao, napakaraming nagsasaya doon. Lalo na kung nagsisi 300 na. Hallelujah! Lalo na pagka tayo ay pumunta na sa Rizal Sports Complex, patapos babautisman na natin yun, 300 napakaraming mga anghel ng mga anghel ng Diyos na nagsasaya sa mga kalangitan ng dahil sa mga kaluluwang nagsisisi. Bakit sila nagsasaya? Sapagkat ang mga nagsisisi ay ginagawa ng tahanan ng Diyos doon sa langit. Isang araw, yung mga nagsisi ngayon at tumanggap ng buhay, ng bagong buhay mula sa Panginoon, ay dadalhing lahat doon.
Kaya nagsasaya yung mga tagalangit. Kasi magiging tagalangit ka pagka ikaw ay nagsisisi ng iyong kasalanan. Makakasama mo sila roon. Kaya natutuwa sila. Kasi ang laki-laki ng langit, gusto nila, marami ang tumira doon. Pero pagka ang isang tao naman makasalanan, hindi naman nagsisisi mga kapatid at nilalait pa niya ang bagong buhay na dapat ibigay ng Panginoon sa kanya. Kala ninyo sinong nagsasaya? Si Lucifer at lahat ng kanyang mga anghel. Pagka merong isang anak ng Diyos na tumalikod sa kanyang bagong buhay, pagkatapos na backslide, pagkatapos bumalik na naman sa kasalanan at bumalik na naman sa kamay ng demonyo, ang lahat ng mga anghel ni Lucifer, lahat ng mga demonyo, lalong-lalo dahil nanon sa dahil India, nagsasaya silang lahat at sinasabi, bravo! Bumalik na naman yung kasangkayan natin. Bumalik na naman siya sa atin. Ngunit sa isang kaluluwang nagsisisi, isang makasalanang nagsisisi, libu-libong mga anghel sa langit ang nagsasaya. Repentance, true repentance, brings pardon and forgiveness of sins. Isaiah chapter 55 verse 7 says, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him and to our God, because he will abundantly pardon. Pabayaan ng makasalanan ang kanyang daan. Ang hindi matuwid na tao ang kanyang mga pag-iisip. Pabalikin siya sa Panginoon at siya ay magkakaroon ng awa sa kanya at sa ating Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng masagana. Mga kapatid, nagsasaya rin ang Panginoon pag kami nagsisisi sapagkat kinakalagan ang mga tali ng kapahamakan sa impyerno at pagkatapos ni-welcome ka ng Diyos sa bagong buhay, papapasukin ka sa buhay na walang hanggan. May mga kapatawaran ng kasalanan, tatabunan lahat yun, tatapong lahat ang ginawa mong kasalanan, the Lord will blot out your sin and your iniquity. Acts chapter 3 verse 19 says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. When you repent, your sins are blotted out. Pagka ikaw hindi nagsisi, kinggan ninyo ito. Mayroon kang libro ng buhay mo. Halimbawa, itong libro ng buhay mo. Mula lang ipinanganak ka, sino ang 50 years old dito? Aba, walang 50 years old dito. Sino ang 50 years old na dito? Huwag kayong matakot, taas ang kamay. Ay, hindi niyo gustong malamang 50 years old kayo, ha? Sino ang 40 years old dito? Okay. Halimbawa, 40 years old ka. Meron kang book of works sa langit. Ito. Yung buhay mo, halimbawa, hindi ka pa nagsisi, ano? Bubuksan yung lahat ng buhay mo. Yan. Bubuksan yan from page 1 to page number 5,000. Yun ang buhay mo, 40 years. Lahat ng ginawa mo nakasulat dyan. Yung lahat ng ginawa mo yun, puro kasalanan yun sa harap ng Diyos. Nakasulat yung lahat ng ginawa, puro kasalanan. Biro mo yung kasalanan mo nakasulat, ganyan kakapal. Kahit isang pahina lang, isang page lang ang buhay mo ng kasalanan, pupunta ka na sa impyerno. Ganito pa kakapal, 5,000 pages, puro kasalanan. Naku, mga kapatid, siguro kung itatapon ka sa impyerno, doon sa pinakamalalim ka pupunta. Ngayon, kung magsisisi ka, anong gagawin ng Diyos? Merong malaking eraser ang Diyos. From page 1 to page 5,000, e-erasing lahat ng Panginoon yon. Hallelujah! When you repent of your sins, the Bible says that the Lord will blot out your iniquity. Pero ninyo, i-erase niyo from page 1 to page 5,000. Erase lahat, wala. Pagtingin mo,
Uy, wala nang sulat, mga kapatid, ng kasalanan. Bagong-bago na naman yung libro mo, walang nakasulat dyan. Pagkatapos mo nagsisi, nagpabinyag ka sa pangalan ng Panginoon, mula ng araw na yon, susulatan na naman yung libro mo pero hindi na kasalanan. Isusulat na doon yung bagong buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang Acts chapter 3 verse 19, sabi dito ng Panginoon, Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Repentance does not cause one to merit forgiveness. No, we do not merit forgiveness. We do not have an inner goodness in us in order for us to merit the forgiveness of God. We are all condemned and doomed to go to hell. There is no mercy for us. We do not deserve that. We do not deserve mercy. We do not deserve forgiveness. And repentance does not merit us forgiveness. Repentance is merely a condition. A condition that if we repent, then we receive the new life from God. Hindi rin kabayaran ang ating pagsisisi ng ating kasalanan. Hindi tayo makababayad kahit, mga kapatid, 80 taon tayong nakaluhod. 80 taon luluhod ako para ako'y mapatawad. 80 taon mananalangin ako ng pabalik-balik upang ako'y patawarin ng Panginoon. 80 taon kung gagawin ng sacrifice na ito, praise God, ako'y patatawarin. 80 araw ako'y magpapasting hanggang ang aking tuhod ay magiging kagaya na ng puwit ng unggoy, baka maligtas pa ako. You do not merit that. You cannot pay for your salvation. Even your repentance is not a merit of your forgiveness. Repentance is a condition of your heart. Your condition says you are going to hell. The condition of God says if you would come and repent and change your heart and turn a 360-degree turn to the Lord, and then you will receive life. Hallelujah. Hallelujah! Kahit na yung kapatawaran ay isa ring kaloob ng ating Panginoon. Repentance prepares a man for pardon, but it does not entitle him to life. It gives pardon, pero hindi pa yon, mga kapatid, ang dahilan na ikaw ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Hindi pa yon ang gagawin mong dahilan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng kaalaman sa mga bagay na ito. Napakarami ng mga taong hindi nakakaalam sa mga kasulatang ibinibigay ng Panginoon, kaya nakakaawa. Failure to obey God here will lead to eternal damnation. Anong sabi ng Luke chapter 13 verse 3? Luke chapter 13 verse 3, except you repent, you shall all likewise perish. Kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mga papahamak. There are many people that does not know about that. They thought that by doing penance, by doing sacrifices, that is enough for them to be saved. They do not know the power of the Lord given through His words, that these are the map of our salvation. Sabi niya sa Luke 13:3, kung di kayo magsisisi, kahit na ano pang ginagawa mong mabuti para sa Kanya, kahit ano pang mga kababalaghang ginagawa mo para sa Kanya, kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mapapahamak. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pagsisisi. Amen? Napakahalaga ng pagsisisi. Mga kapatid, ano ang ginagawa ng ating puso pagka tayo ay nagsisisi? You know, the nature of repentance. As touching our intellect, Matthew 21:29, there is a dialogue here between the Lord. He answered and said, I will not. Merong sinabi ang Panginoon dito na isang parable na dalawang anak, no? Dalawang anak.
Ang isa matanda, ang isa bunso. Inutusan niya yung pinakamatanda. Sabi niya, oo, pupunta ako. Hindi naman pupunta. Sabi niya, anak, kunin mo yung ano doon. Sabi niya, oo, pupunta ako. Pagkatapos di naman pumunta. Yung bunso, inutusan niya, sinabi niya, hindi ako pupunta. Later on, nagbago yung puso ng bunso. Pumunta nga siya. And the Lord says in Matthew 21:29, He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went. The lad changed his mind, he changed his thoughts, and he changed his views. Sabi ng Panginoon, sa dalawa, sino ang nakatupad sa kalooban ng kanilang ama? Natural, yung bunso. Sapagkat ayaw niya, pagkatapos nagbago ang kanyang puso, pagkatapos sinunod ang kalooban ng kanyang ama. Kaya hindi natin maaaring i-flatter ang Diyos na sa harap niya, naku, napakagara natin, Panginoon, mahal kita, Panginoon, ikaw ang lahat sa buhay ko. Lahat, Panginoon, naku, very religious tayo. Praise God, pagpunta natin ng simbahan, lahat ng mga religious articles nasa sa atin, merong libro dito, merong kwintas dito, praise God, merong dito, lahat mga kapatid. Hindi naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos, nakikita mo, simple lang, pero pinakamasunurin sa kanyang kalooban. Hallelujah! Sino sa dalawa ang tunay na nakakatupad sa kalooban ng Diyos? Ang tunay na nakakatupad yung masunurin. Bakit? Yung masunurin kasi nagbago na yung puso niya eh. Tulad nung anak dito na sinabi, nagbago ang kanyang puso, nagbago ang kanyang isip, nagbago ang kanyang mga pananaw. Repentance is a revolution touching our attitude and views towards sin and righteousness. Yan po ang tunay na pagsisisi. Pagka nagsisi tayo, magbabago ang pananaw natin sa kasalanan at sa katuwiran. Noon, ang kasalanan, mahal na mahal natin. Nang nagbago tayo, kinamumuhian na natin ang kasalanan. Mahal natin ngayon ang katuwiran na nagmumula sa mga salita ng Diyos. Repentance teaches us to hate sin and learn to love holiness and purity. Noon, hindi natin mahal ang kabanalan. Mahirap na gawin yan. Hindi ako papasok sa inyong paglilingkod. Naku, napakahirap. Wala na akong kasayahang makasanlibutan. Ngunit nang binigyan ka ng Diyos ng kaloob ng pagsisisi, lumapit ka at nagsisi, kinalimutan mo na ang lahat ng mga bagay na yan, ng kasalanan. At binigyan ka ng Panginoon ng isang puso na ngayon ay natutong umibig na sa kabanalan at sa kalinisan ng buhay. Everybody say amen. Noon, hindi natin maiwan-iwanan ng ating sigarilyo. Naiiwanan na ba ninyong sigarilyo ninyo? Naiiwanan na ba ninyong sigarilyo ninyo? Noon, mga kapatid, naglilingkod nga tayo sa Diyos. Wala namang pagsisisi. Kaya nagsisigarilyo tayo. Pagkatapos, humihitit tayo ng sigarilyo. Praise God! Iyon ang buhay Kristiyano na walang pagsisisi. Merong mga Kristiyano, hindi nila iniwanan yung pagiging lasenggo nila. Pagka pumupunta sa bahay, sambahan, pulang-pula, akala mo, filled with the Holy Spirit. Pagtabi mo, amoy tanduay. Filled with the spirit of wine pala. Yon ang Kristyanismong walang pagbabago. Huwag ninyong alisin ang elemento ng pagsisisi sa kaligtasan. Sapagkat kung walang pagsisisi, kahit ano pang ginagawa ninyo sa kanyang harapan, kayo ay nasa kapahamakan pa rin. Sabi ng Panginoon, except you repent, you shall all likewise perish.
Repentance brings in a new life. Repentance touches the intellect and brings in the new view of life. Repentance will touch your attitude. Repentance will make you, will give you the ability to turn a 360-degree turn to the Lord and then hate sin and love holiness and purity. The prodigal son repented. He changed his mind about living in a far country and decided to return to his father's household as a servant. Tingnan niyo yung prodigal son dito. Nung makasalanan pa siya, ayaw niya ang kalooban ng Diyos, pumunta siya doon sa malayong dako at doon nilustay ang kayamanan ng kanyang ama. At pagkatapos namuhay sa kasalanan, nang mawala ng lahat ito at naghirap siya, nagbago ang isip niya, nagsisi siya at sinabi niya, babalikan ko ang aking ama at ako ay magiging alipin na lamang niya. Nagsisi na siya sapagkat binago niyang puso niya, binago niyang isip niya at bumalik siya sa kanyang ama. Pag ang tao ay nagsisisi, bumabalik siya sa Diyos. Walang nagsisising bumabalik sa demonyo. Meron na ba kayong nakitang lumapit dito, nagsisisi? Sabi niya, babalikan na kita, Panginoong Lucifer. Wala kayong nakitang nagsising bumabalik sa demonyo? Ang lahat ng nagsisisi ay bumabalik sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. When Peter at Pentecost asked the Jews to repent, he meant for them to change their minds about the person of Christ from considering Jesus as a mere man, Jesus as a blasphemer or an impostor, to recognizing Him as the Son of God, the Messiah, the Redeemer of the world. When Peter preached at the day of Pentecost, the Bible says in Acts chapter 2 verse 37 that the Jews were pricked in their heart and they asked Peter, men and brethren, what shall we do? Peter's message was, number one, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang unang inutos sa kanila ni Peter, repent! Ang ibig sabihin, baguhin ninyo ang pananaw ninyo sa Panginoon. Akala ninyo tao lang siya. Akala ninyo impostor lang siya. Akala ninyo blasphemer lang siya. Magsisi kayo at kilalanin ninyong siya ang tunay na Diyos na katawang tao. Siya ang Messiah. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan ito. Hallelujah, hallelujah. Babaguhin ng Diyos yung isip natin patungkol sa mga bagay ng Diyos. As touching the emotions, 2 Corinthians chapter 7 verse 9 says, now I rejoice not that ye were made sorry, but that you sorrowed to repentance. Very often feelings play a great part in repentance. Repentance is a hard battle. Luke chapter 10 verse 13. They, the Lord said about Tyre and Sidon, had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. Luke 7:44. But she, Mary, hath washed my feet with tears. This is demonstrating repentance. The Greek word for repentance means to cause one great concern. The Hebrew word for repentance means to pant, to sigh, or moan, expressing grief. Yan ang Hebrew meaning ng repentance. Yung bang kung minsan nakakakita ka mga kapatid ng napakalaking bagay sa buhay mo na nakakatat sa emotion mo. Kung minsan mga kapatid ay humingi ka ng napakalalim. You pant, you sigh, you moan. That is expressing grief. That is the Hebrew word for repentance. And the Greek word for repentance means to cause one great concern. Psalms chapter 38 verse 18, for I will declare mine iniquity. I will be sorry for my sin. That is touching your emotions. Kaya yung mga nagsisisi, hindi maaaring hindi sila umiyak eh. Kasi nakikita nila kung gaano kalaki ang kasalanan nila at kung gaano naman kalapad at kalaki ang impyernong pupuntaan nung hindi nagsisisi.
nakikita nila yon. Kaya mayroong malaking concern sa puso mo at pagka lumapit ka sa Diyos, talagang ikaw ay nagbubuntong hininga ng malalim sapagkat alam mo, mga kapatid, na kung wala ang pagsisisi, napakahirap ng pupuntahan mo. Amen. Kaya nagsisisi ka. As touching your will, yung decision mo, the Hebrew word for repent also means to turn. As touching your will, yung decision mo, kailangang magbago yon. Decision mo ngayon, kailangang magbago at mag-decide ka para sa Panginoon. Natanggapin mo siya. Luke chapter 15, 18, and 20, the prodigal said, I will arise. Yon, desisyon na ng prodigal yon. Sa iyo naman ngayon, I will arise. I will accept you as my Savior. And then the prodigal son arose and went to his father. Repentance is a crisis with a changed experience in view. Paul taught repentance as an experience rather than a single act, which is rising and going. After repentance, we are still unworthy of the Lord's love and forgiveness. Alam niyo, pagka tayo nagsisi, hindi pa rin tayo karapat-dapat sa kapatawaran, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pagkatapos na tayo nagsisi, mga kapatid, ibubuhos sa atin ang kapangyarihan at kaloob ng banal na Espiritu. Kaya sa pagsisisi, napakalaking bagay ang nangyayari. Nagbabago ang ating isip, nagbabago ang ating pakiramdam, nagbabago ang ating desisyon, at ang lahat ng pagbabagong yan ay papunta sa Panginoon upang tanggapin ang bagong buhay na Kanyang iniaalay. Kung walang pagsisisi, ay walang papasok sa kaharian ng Diyos. Ang Kristyanismo bang inyong nalalaman ay Kristyanismong walang pagsisisi? Ang Kristyanismo bang inyong nalalaman ay Kristyanismong karga-diskarga? Ang Kristyanismo bang inyong nalalaman ay isang Kristyanismong paglalaro lamang? Ngayong oras na ito, ang tunay na iniutos ng Diyos ay ang Kristyanismong may pagsisisi. Pagsisisi na tatalikuran mo ang iyong kasalanan, haharapin mo ang Diyos at tatanggapin mula sa Kanya ang bagong buhay na Kanyang iniaalay sa iyo. Kaya mga kapatid, sinabi niya na ang pagsisising ito ay para sa mga Hudyo, para sa mga Grego, para sa lahat ng mga tao. Walang kinikilingang tawan Diyos at wala siyang pinipili. Lahat ng pumapasok sa karya ng Diyos ay dumaraan sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay desisyon na mula ngayon, Panginoon, hindi na po ang aking kalooban ang masusunod. Ang inyo na po. Ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paggawa ng hindi kalooban ng Diyos. Ano ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay ang desisyon na gagawin natin at sasabihin, Panginoon, mula ngayon, hindi na po ang kalooban kong masusunod. Ang inyo na pong kalooban ang aking susundin. Kaya papasok kayo, haharap sa Diyos. Pagka kayo ay nagsisi, mamamatay ang inyong makalumang pagkatao. Yung pagkataong gumagawa ng kasalanan, mamamatay. Pagkatapos, bibigyan kayo ng bagong buhay ng Panginoon. Kaya babautismuhan kayo, ililibing kayo sa tubig, makikisama kayo sa kamatayan ng ating Panginoon. Pagsisisi ay pakikisama sa kamatayan ni Jesus Christ. All of us that were baptized into His death, that likewise as Christ rose up from the dead, we also should walk in newness of life. Kaya mga kapatid, yung nariritong mga anak ng Diyos na tinatawag niya at hindi pa ninyo nalalaman ng mga bagay na ito, repentance is one of the great element of salvation. No one can save you except the Lord Jesus Christ. When you repent and confess your sins, you do not confess them to a man. You confess them to God. Kaya sa inyong naririto, ang pagsisisi, isa sa mga bagay na gagawin ninyo kung hindi pa ninyo ginawa.
Kayong nasa harap ng inyong mga television sets, ako ay mananalangin. Habang kayo nakaluhod, magsisisi na inyong kasalanan. Kahit hindi tayo nagkakakita sa personal, nakikita ninyo ako sa mga television sets ninyo, ang espiritu ng pagsisisi, ipinapadala ng Diyos. Sa oras na ito, tanggapin mo ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas at ako ay dadalangin sa iyo. Panginoon Diyos, sa oras na ito, ang kapatid kong ngayon ay nakaluhod sa inyong harapan at naririnig niya ang dalangin ito, Panginoon. Patawarin po ninyo siya sa kanyang kasalanan habang siya ay nagsisisi ng buong puso. Sa oras na ito, hawakan ninyo, tanganan ninyo ang kanyang kamay at ilagay siya sa tunay na daan ng kaligtasan. Kapatid, tanggapin mo ang Panginoon at sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ako, Panginoon, mula ngayon, ako ay maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ngayon na nakaupo sa trono ng aking puso. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tinatanggap kita na personal kong tagapagligtas. In Jesus' name, amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.